Yung hindi ka marunong mag-violin pero bumili ka kasi gusto mo lang itry. So ito na nga, dumating na yung parcel ko galing sa may orange na app na in-order ko. At yung kagandahan dito, balot na balot po siya ng bubble wrap at secured yung package. So ito na nga, ganito po yung itsura ng kanyang case. Makapal siya at siguradong safe yung violin natin sa may loob. So meron po siyang zipper pa sa labas at pwede natin yan lagyan kung ano mang merong abubot sa ating violin. So yung pinili ko, 4'4" yung size. Yan po yung full size violin na kasi meron akong dating binili kaso pambata. So binenta ko na lang siya at ito nga, bumili ako ng bago para naman sa full size violin kasi saktong-sakto lang to sa akin. Nga pala sa mga hindi nakakaalam, sa mga gustong bumili ng violin, may iba't ibang sizes po yung violin. So depende na rin po yan sa inyo kung ano po yung swak sa inyo. At ito na yung itsura niya, bagong-bago talaga at sa nakikita nyo yung kanyang string ay hindi pa nakaset up. Try natin yan i-set up mamaya at try ko na rin ito, no? Kaya naman kunin na natin sa kanyang case. So ayan, ganito po yung itsura ng violin at meron po siyang 4 na string. So papaliwanag ko yan sa inyo mamaya at sa nakikita nyo maganda yung kulay niya at bagong bago talaga. Kaya mas i-recommend ko sa inyo kung baguhan kayo sa pag-play ng violin or mag-explore pa lang or mag-aaral pa lang. Recommend ko sa inyo yung shop na binilhan ko. Click nyo lang yung bio ko sa may TikTok, nandun lang po yun. Or kung nanonood ka naman using other platform, i-click mo lang po yung link sa may description or comment section. So ayun na nga, since baguhan pa lang ako, in-explore ko pa lang kung paano siya i-tono at kung paano talaga siya i-set up. Pero bago yan, papakita ko muna sa inyo kung ano pa yung mga nasa loob ng case. Bukod sa violin, ito na po yung kanyang bow. At yung kulay yellow na yan, yun po yung kanyang bow hair. So napapalitan po yan. At sa nakikita nyo, meron pong natanggal na isa. So, ang gagawin po natin dyan, since hindi pa siya masyado mahigpit, i-adjust po natin yan. Nga pala, yung bow hair na yan, yan po yung nagpapatunog sa may violin. Papakita ko sa inyo mamaya. At ito pa yung laman niya, meron po siyang free na E string. Yan po yung pinakamanipis na string ng violin kasi yung E na string ay kadalasan yun po yung kadalasan na nasisira or napuputol kaya meron pa yung extra. Sunod, meron pa po siyang kasamang rosin. Yan po yung pinaka-importante dahil yan po yung nagpapatunog sa ating hair bow. Kasi yung rosin, yan po yung nagge-generate ng friction between strings at sa ating hair bow. So, paano ba yan gamitin? Ang gagawin natin dyan ay ikis-kis lang sa ating hair bow hanggang sa gumaspang yung ating hair bow at makapag-generate na siya ng friction sa ating string at hair bow para tumunog yung violin natin. At syempre, meron pa po siyang kasamang tela panlinis sa ating violin. Next naman, kung napapansin nyo kanina pa, yan po yung kulay white or nakabalot sa may papel. Yan po din yung pinaka-importante na gamit sa ating violin. Yan po ay bridge. Yan po yung nagsusupport sa ating string para makapag-generate din ng tunog. Kumbaga siya yung nag-absorb ng tunog papunta sa ating violin. At next, meron akong binili na sticker. Yan po ay fingerboard sticker. So, sa pagbili ng ganyan, make sure kung ano yung violin size mo, ganun din dapat bibilin mo kasi kakabit yan natin dito para hindi tayo malito or para makabisado natin kaagad yung fingerboard since tayo ay beginner pa lang sa pag-play ng violin. Bali, binili ko rin po yan sa may orange na app. At hindi po pala yan kasama sa may violin na binili ko na set. So, separate po siya. So, mura lang naman yan, nasa 30 pesos or 25. So, ayan, ididikit lang natin yan sa ating violin. Syempre, hindi perfect kasi hindi rin masyado pantay yung sticker. Pero kayo na rin bahala dyan kasi kayo naman nakakaalam kung saan nyo i-gagamitin yung fingerboard. So sa mga first timer dyan, recommend ko sa inyo na bumili rin kayo ng ganyan. Since hindi pa natin na-set up yung ating string, isa-isayin na natin tanggalin at i-set up sa ating violin. So dahan-dahan lang kayo guys kasi baka maputol. So hindi naman siya agad-agad maputol. So ako nag-iingat lang talaga sa pagkabit ng string kasi baka maputol. So, another bili na naman yan. Matagal pa naman dumating kapag sa ibang bansa pa binili. So, ayan, sa string, i-adjust lang natin. Make sure meron ka na ring bridge. Nga pala, sasabihin ko ulit, yung string 4 po sa may violin. Yan po ay G, D, A, at E. So, papag-aaralan pa natin yan, yung iba't ibang chords pa ng violin. So, ayan na, sa nakikita nyo, yung bridge sa pagkabit, hanapin nyo yung F or clef ba tawag dyan. Hindi lang ako sigurado since hindi naman ako expert sa violin. So yung gitna niyan, dyan nyo po i-align yung bridge. Tapos yung mataas na part ng bridge, dyan po sa may kaliwa. Sunod naman, yung string ayusin nyo at ipantay nyo na lang
At make sure equal po yung lahat ng string sa may bridge. Kumbaga, sakto yung spacing nila. So, pwede kayo manood sa my YouTube. Marami po silang tutorial doon kung paano mag-setup ng string at bridge. So, ayan, ginaya ko lang din sa my YouTube. Na yung bridge pala ay ilalagay sa may gitna ng clef ba tawag dyan. At yung mataas na bahagi ng bridge ay nasa kaliwa or nasa G na string. Next naman, since okay na or natansyan natin yung spacing niya sa ating bridge, diyan po natin i-adjust sa may taas para humigpit. Yung tawag po dyan ay tuning pegs. Diyan po natin itutono yung bawat string ng ating violin, kagaya ng G, D, A, E. So, pwede kayo mag-download ng app para makapag-tune ng ating bawat string. Meron naman po sa may Play Store libre. Pwede po kayo mag-download doon para makapag-tune na kayo ng inyong violin. At kapag kunwari, okay na yung tuning nyo or yung pagtono, sa ibaba meron pa pong fine tuner. So para saktong-sakto talaga yung tono ng ating violin. Ito po yung tsura ng fine tuners. Kapag sa tingin nyo okay na, try na natin itugtog yung violin natin. So kunwari lang yan guys na marunong ako dahil ginamit ko yung background music or background ng violin na nasa TikTok. So nakalagay po yung credit sa may ibaba. Dahil medyo masakit yung sa gilid or sa may shoulder natin. So, pinadala po sa akin yan ni seller. Sa pagbili niyan ng shoulder rest, make sure yung size po ng violin ninyo, ganun din pipiliin ninyo yung size ng shoulder rest. So, sa akin, yung size po niyan ay 3/4 at 4/4. Since compatible naman silang dalawa at meron po siyang adjustment or adjuster, ma-adjust po natin yan kung sakaling hindi fit sa ating violin. Pwede natin yan tanggalin. Ayan, loose lang natin yung screw ng ating shoulder rest at ilipat sa may kabila yung butas para maging kasya sa ating violin. Kaya naman make sure kapag bibili rin kayo ng violin, pwede rin kayo bumili niyan at siyempre samahan nyo na yan kaagad ng shoulder rest. I-click nyo lang po yung yellow basket sa may TikTok video na ito para maka-direct kayo sa seller ng shoulder rest. Murang-mura lang po yan guys. Gawa po siya sa may merong foam at gawa rin po siya sa may rubber at plastic. Kaya matibay talaga siya. Kaya naman kung sa tingin nyo na-adjust nyo na, pwede na natin yan i-fit sa ating violin. So ganyan lang naman yung pagkabit. I-clip mo lang siya at automatic nag-a-adjust din yan kung saan natin ipopwesto yung adjustable violin shoulder rest natin. At kapag okay na, automatically magiging okay na rin yung pagkahawak natin ng ating violin at hindi na siya masyadong masakit sa ating balikat kasi meron na tayong shoulder rest. So, yan na guys, okay na yung setup natin at sa next video, ituturo ko sa inyo kung paano yung actual setup ng ating violin. Medyo mahirap yun sa akin guys kasi first timer din ako sa pagplay ng violin. At ayan, di rin ako masyado marunong maghawak ng bow. Ituturo ko rin yan sa inyo yung proper. Since beginner pa lang tayo, pag-aaralan muna natin yan bago ko i-share sa inyo. So ayan, hanggang dito na lang muna yung unboxing natin about sa ating violin. Kung gusto nyong bumili, add to cart at mag-place order lang. Nandyan lang po yung link.